Ma'am, do you know Lingayen? Lingayen? Lingawen! Sobrang ganda, no? Na para bang nasa paraiso? Halatang halata naman kung bakit ang daming tao rito. But wait! This is no fantasy land. Dahil ang capital of Pangasinan ay may sariling ganda. So, ano nga ba ang meron rito? Meron bang Agriculture? meron fishing? Paldo! Magandang tanawin? Madami! History rich? Mayamang-mayaman! Ang mga nakikita, Instagrammable! From provincial capital, Orduha House, Casa Real, and the coastline. Aba! Saan ka pa? Sobrang ganda! At di lang puro ganda, may history rin! Aba! May narinig ba akong history? Lingayen? Lingawen! Kahit saan ka mapatingin, dito ay payapa, tahimik, at malaya. Kaya sino naman ang mag-aakala na dito rin minsan umalingaw-ngaw ang putok ng kanyon, ang ugong ng eroplano, at ang pag-asa ng libo-libong sundalo sa pagdaong ng mga mapagbalat kanyong dayuhan. Noong Enero 9, 1945, hindi alon ang narinig sa Lingayen Gulf, kundi ang pagdaong ng daan-daang barkong pandigma. Sa gitna ng napakaraming sundalo, may isang lalaking matagal nang hinihintay ng mga Pilipino, si General Douglas MacArthur. Matapos halos 3 taon na pagkakatapon, bumalik siya, dala ang pangakong, I shall return. I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. At dito mismo, sa baybayin ng Lingayen, siya muling tumapak. Pero bakit dito? Bakit sa Lingayen Gulf? Noong panahon na iyon, kontrolado ng mga Hapones ang halos buong parte ng Luzon. Kung gustong mabawi ng Allied Forces ang Pilipinas, kailangan nila ng malawak, ligtas, at strategic na lugar para makapasok sa Luzon. At lahat ng iyon, nasa Lingayen Gulf. Kaya ito ang napili bilang main gateway para sa muling paglayan ng Pilipinas. Pero bakit nga ba nagkaroon ng digmaan? Noong 1941, sinalakay ng Japan ang Pilipinas bilang bahagi ng kanilang plano na kontrolin ang Asia Pacific. Gusto nilang makuha ang mga lupa, resources at strategic ports, kabilang na ang Pilipinas. Natalo at napilitang umalis si MacArthur noong 1942, pero iniwanan niya ang pangakong babalik siya. At ang pagbabalik na iyon ay bahagi ng mas malaking layunin, ang bawiin ang Pilipinas at tapusin ang malupit na pananakop ng Hapon. Kaya noong Enero 1945, dumating ang isa sa pinakamalalaking puwersang militar sa kasaysayan. Ngunit hindi madali ang lahat dahil naghihintay na ang puwersa ni General Tomoyuki Yamashita. Pero hindi umatras ang puwersa ni MacArthur. Dahil lumaban siya at hanggang sa tuluyan nang nakababa ang mga sundalo sa buhangin ng Lingayen. Sa kabila ng putukan at pagsabog, tuloy-tuloy ang kanilang pag-usad para makamit ang mithiin na kalayaan. At dito sa Lingayen, nagsimula ang pagbubukas ng daan sa kalayaan.
At noong Febrero 1945, nalaya ang Maynila. At ang paglanding sa Lingayen, ang unang hakbang, ang naging isa sa pinakamahalagang yugto para tapusin ang digmaan sa Pacific. Nang paglapag ni General MacArthur sa Lingayen Gulf ay doon nagsimula ang malaking plot twist ng paglaya ng Luzon. Siyempre, naging war zone din, kaya todo kayod at bangon ng mga tao after ng gera. Noong February 1945, dumating ang US para tulungan tayo magpatayo ulit ng nawasak. Yes, kasama ang provincial capital. Tapos, by 1946, ipinasa ang Tidings Rehabilitation Act na naglaan ng pondo sa pagbangon ng Pilipinas. Para tayong nagpa-massive renovation, pero pang-istorya ng bayan. At hindi lang Lingayen ang nag-rebuild mode. Buong Pilipinas, guys. Pero kahit sabay-sabay ang pag-aayos, umusad pa rin ang gobyerno. Si Sir Sergio Osmeña naman ang pumasok bilang bagong presidente para ituloy ang Commonwealth Government. Jump tayo sa July 4, 1946. Boom! Official independence granted. Tapos, ang Commonwealth era simula ng panibagong chapter. Kaya today, mayroon tayong Filipino-American Friendship Day bilang reminder ng matagal na samahan ng dalawang bansa. Ngayon, ibang-iba na ang vibes ng Lingayen, as in level up. Ang dating battleground, ngayon history trip destination. May monuments, may museum, at bawat kanto may kwentong mabubuo mo. Ganun palang Lingayen? Lingayen! Doon pala dumaang si General MacArthur. Oo nga kaya kailangan nating bisitahin ang Lingayen. Oo. Kaya tara na! Sa Lingayen!